So before anything else, we would like to thanks to all the viewers who are listening right now. Thank you so much at magandang gabi at magandang umaga at magandang araw sa inyong lahat. So before we will proceed, we would like to ask the Lord for His guidance na para maliwanagan tayo sa ating topic. Kasi ito si Brother Eli Soriano. So meron tayong i-debunk tungkol dito sa mga sinasabi niya about dito sa mga pagkain na sabi niya pwede na daw kainin na which is wala naman tayong nakikita na context or verse na talagang nagpahiwatig na pwede nang makain ang karumal-dumal at yung bawal na mga pagkain. So, ngayon, ibibigay natin yung mga context na palagi niyang ginagamit, na ito ay hindi na bawal at inabolish na ng ating Jesus Christ. Sa New Testament ay inabolish na daw. Yun ang sabi. Pero meron tayong mga nabasa na mga context about dito sa mga sinasabi niya. So unang-una dito sa So sa mga context na mga sinasabi niya, para i-debunk natin yung mga context na mga sinasabi niya, yung mga verse na sinabi niyang hindi na bawal ang kumain ng mga bawal, na which is klarong-klaro naman na yung mga context na kinuha niya ay hindi nagpapahiwatig sa mga bawal na pagkain. So ito, makikita natin ang panloloko niya sa mga tao, yung pagdideceive niya sa mga tao, at klarong-klaro yan, at ipapaliwanag natin yan at i-elaborate natin yan kung paano natin ma-elaborate. Ako, ngayon ko palang nabasa to, pero before naniniwala talaga ako na maaari nang kainin yung mga bawal. So pakinggan muna natin at before natin i-debunk yung mga sinasabi niya, pakinggan natin unang-una itong Marcos chapter 7 verse 19. So ito yung unang-una niyang talagang panglaban na verse na talagang pwede nang kainin daw ang mga bawal, which is yung karumal-dumal. So pakinggan natin ang mga sinabi ni Brother Eli dito sa Marcos chapter 7 verse 19. Pakinggan natin ang kaniyang sinasabi. Ni Kristo diyan sa Marcos 7:19. Sapagkat hindi pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan, at lumalabas sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito'y nililinis niya ang lahat ng pagkain. Nakita niyo kapatid, sa panahon ni Kristo, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita o ng kanyang deklarasyon, nilinis niya ang lahat ng pagkain ipinalalagay ng una na marumi, gaya ng baboy, hipon, talangka, So ayan guys, so sinabi niya na nilinis na ang lahat ng mga pagkain, mga baboy, talangka, hipon, basta yung mga bawal nilinis na. Pero basahin natin ang whole chapter ng Marcos, whole chapter ng Marcos, Basahin natin yung Marcos chapter 7
up to verse 19. So sa sinabi niya, nilinis niya ang mga pagkain. So, ang lagi niyang sinasabi dito, sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan at pagkatapos ay idinumi, no? Sa ganitong paraan, nailinis ko na lahat ng mga pagkain. Nalinis ko na ang lahat ng mga pagkain na mga maaaring kainin. So, nasaan doon ang baboy? Nasaan ang mga sinasabi mong mga karumal-dumal? Na sinabi mo na pwede nang kainin dahil nilinis. Ako naniniwala talaga ako dito na pwede nang makain ng mga ganun eh. Pero nang nabasa ko yung whole chapter, maintindihan mo. At kung ikaw ay may common sense, no, hindi lang literally, kailangan in spiritually, maintindihan mo yun. Dahil walang sinabi na pwedeng kainin ang karumal-dumal, which is yung mga prohibited na mga pagkain. Walang sinabi. Dahil meron pa dito sinabi sa Pilipos chapter 3 verse 19. No? Ang sinabi dito, ang kahihatnan nila ay kapahamakan. Ang Diyos nila ay ang kanilang tiyan. So, yung mga matatakaw sa pagkain, lalo na sa mga litsong baboy, mga karumal-dumal nga eh, sabi nga eh. So, yung dinudiyos nila, yung tiyan nila, kasi matatakaw sila sa pagkain, which is bawal yun at hindi yun maaaring makain. At ito si Brother Eli, klarong-klaro ang panduloko niya sa mga tao. Dinidebunk lang natin kasi whole chapter binabasa natin at walang pahiwatig doon na ipakain ang bawal. At totoo yan. Wala talaga. Nagsasabi lang tayo ng katotohanan dito. You just comment below kung meron kayong mga question. You just write your comment below para malaman natin. So ito yung whole chapter ng Marcos. No? Marcos chapter 7 from verse 1 to verse 19. So ito. Lumapit kay Jesus ang mga Parisiyo. So which is yung mga pari. Kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan nanggaling pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain na marumi ang kamay. So, nakita nila ang mga alagad ni Jesucristo na madumi ang mga kamay. Na which is hindi nila nirespeto, binabastos nila yung mga tao, including Jesucristo. So, nagalit si Jesucristo. So, sinabi niya, sa ganitong paraan, nilinis ko na ang lahat ng mga pagkain sa misa. Dahil tradisyon nila ang maghugas ng kamay at hugasan ang mga pagkain na galing sa palengke. Tradisyon nila na hugasan yung mga tasa, hugasan yung mga baso, hugasan yung mga plato. Yun ang tradisyon ng mga Israelita at sa mga ninuno nila. Yun ang nakuha nila, which is, hindi nila nagawa yun. Dahil at that time, gutom na gutom sila dahil galing sa trabaho. So, ceremonial yun, tradisyon yun. So, wala dito, hindi dito kasama yung mga bawal na pagkain. Na which is, ang lahat ng pagkain sa misa na nilinis ni Jesucristo ay hindi kasama yung baboy. Hindi kasama yung mga bawal. Ito pa, kumukuha pa siya ng isang verse. Na which is, makikita natin sa mga gawa. Chapter 10, verse 11 to 14. Diba? So, ididebunk natin yun. Pakinggan ninyo ang mga gawa na parati niyang ginagamit during maraming mag-question sa kanya about sa pagkain. Makikita natin
ang panloloko niya sa mga tao. Ito, pakinggan natin. Na pwede nang kainin ang mga bawal. Na which is, hindi at walang at wala at hindi na pahiwatig sa mga context na binigay niya, no? Dito sa Marcos wala, 'di ba? Hindi natin pinag-usapan yung baboy. Walang pinag-usapan ng karumal-dumal. Walang pinag-usapan na bawal. Ito naman ang pinaka the best niyang verse na talagang ang mga tao na mga matatakaw sa mga litsong baboy ay naniniwala naman. Pakinggan natin. Ito na verse. Sikat na sikat to. Mga Gawa. Mga Gawa, chapter 10, verse 11 to 14. So, malalaman natin. Okay? Sige, Brother Eli. Pakinggan natin. I-debunk natin yung mga sinasabi mo. So, ito, mga Gawa. Basahin natin. Dahil yun ang pinagmalaki niya. Isa ring chapter sa Bible na pinagmalaki niya, no? Ang mga Gawa, chapter 10, verse 11 to 14. Ito ang mga context doon. Babasahin natin para maliwanagan kayo na hindi talaga hihintulutan ng Panginoon ang mga bawal na pagkain na kakainin natin. Dahil iyan ay bawal at mababasa natin sa Matthew chapter 5 verse 17 to 18. Babasahin natin na yan mamaya. So before that, babasahin muna natin ang mga Gawa. No, which is ito yung talagang pinagmalaki niya na verse tungkol din sa pagkain na anong tawag doon? Pinaghihintulutan na tayo ay kumakain ng mga bawal. So ito, babasahin natin, Brother Eli. Makinig kayo guys. Nabuksan ang langit. No, mga Gawa, chapter 10, verse 11. Ito yung nakasaad. Nabuksan ang langit at nakita niyang ibinaba sa lupa ang malaking kumot at naroon ang lahat ng uri ng hayop na gumagapang at lumilipad. At narinig niya ang boses galing sa langit. Pedro, tumindig ka, magkatay ka at kumain. Ngunit sumagot si Pedro, kailanman ay hindi ako kumakain ng maruming mga pagkain at hindi karapat-dapat kainin. So, yun ang talagang pinagmalaki niya na pinakain na daw ang lahat ng uri ng hayop, kumagapang at lumilipad. So which is, i-debunk natin yun. So ito yung sagot ni Pedro. Siya mismo ang sumagot sa sarili niya dahil lahat ng yun ay isang panaginip lang. No? Bakit isali mo yung panaginip? Ha? At ito pinapaliwanag niya ni Pedro. Papaliwanag natin para hindi tayo maligaw guys. Kasi maraming naligaw Maraming naligaw ng dahil dito. At maraming naniniwala sa kanya na pwede nang kainin talaga yung mga karumal-dumal. Like baboy, like ano-ano mga hayop. So ito, sa mga Gawa, chapter 10, verse 17. Ito ang sinabi ni Pedro. Habang pinag-iisipan ni Pedro kung ano ang kahulugan ng pangitaing iyon. So kung anong kahulugan ng panaginip na yun? Yun ang ibig sabihin. At sa
verse 19, no, sa mga gawa, chapter 10. Sa verse 19, mababasa natin, pinag-iisipan ni Pedro ang kahulugan ng panaginip or pangitain. Nang sabihin sa kanya ng Espiritu, bumaba ka't huwag mag-atubiling sumama sa kanila dahil ako ang nagsugo sa kanila. So, sinabi naman ninyo na bawal kahit sinumang ang pakipaghalubilo sa hindi Hudyo. Subalit, pinakita ng Diyos sa akin na hindi dapat ituring na marumi ang sinuman na sumusunod sa utos ng ating Panginoon. Yun. So, hindi nyo pa rin naintindihan. Ang ibig sabihin, no, sa panaginip na yun, ay bawal sa kanila, tradisyon na nila yon sa mga ninuno sa Israel. Kasi sila yung talagang the Holy Land. At sila talaga yung una na niligtas ng Panginoon from Egypt. So, sila ang sila yung una talaga na yung lahat ng mga utos ng Panginoon ay sila talaga ang nakakuha. Sila yung unang may alam dahil sila yung unang siguro sila yung unang tao dito sa mundo. Kaya doon nalalaman natin ang lahat ng mga utos. Doon nang galing. So, dito, i-elaborate natin, no? Hindi ibig sabihin na kainin ang mga bawal. Kung hindi, napanaginipan niya, which is yung mga bawal na pagkain, na which is bawal na bawal yun. At kailanman ay hindi siya kumakain ng bawal dahil sumusunod siya sa utos ng Panginoon. So yun ang ibig niyang sabihin. At sumagot ang mga anghel. At yun pala ang pahiwatig ng panaginip niya na yung bawal na pagkain ay ang pahiwatig doon na bawal tayo makipaghalubilo sa ibang lahi or sa mga foreigner na which is tayo ay Hudyo. So, allowed na tayo makipaghalubilo sa mga taong sumusunod sa utos ng ating Panginoon. So, ano yung utos? Anong utos ng ating Panginoon? Bawal tayong kumain ng mga karumal-dumal. Yun ang sinusunod ng mga Israelita. At yun ang sinusunod sa ibang lahi na which is nakipaghalubilo na siya dahil hindi sila marumi, dahil sumusunod sila sa utos ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin, yun ang pahiwatig. So, ang ibig sabihin, walang bawal, walang bawal na na kainin natin. Walang ipagbabawal na mga pagkain. Walang bawal na mga pagkain, no, na pwedeng kainin. Yun ang tama. No? Kung ano yung bawal, bawal na talaga yun. At hindi na maaaring magbago. At ito ang magandang verse, magandang chapter, magandang context sa lahat para malaman ng lahat na hindi talaga pwedeng magbago ang utos ng ating Panginoon. So, palakpakan mo na. So, sa Mateo chapter 5 verse 17 to 18. Ito ang sabi ng ating Hesukristo. Huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at mga propita.
Naparito ako upang tuparin. Tandaan ninyo, maglalaho ang langit at lupa, ngunit ni isang tuldok or kudlit ng mga kautusan ay di mawawala hanggat hindi matupad ang lahat. No? So maliwanag na maliwanag. Maglaho man ang langit at lupa, kahit isang tuldok o isang litra, isang kudlit ng kautusan ay manatiling kautusan at hindi mawawala hanggat matapos ang mundo. So, very clear ang pahiwatig sa Matthew chapter 7 verse 17 to 18. At ito pa kung bakit hindi maliligtas si Brother Eli. Dahil tinuro niya, dinideceive niya yung mga tao na hindi niya pinapaliwanag ng maayos. Gumagawa siya ng sariling utos. So ito, kaya't sino mang magpapawalang bisa sa kaliit-liitang mga bahagi nito at nagtuturo ng mali, nang gayon man sa mga tao ay magiging hindi katanggap-tanggap sa langit. O anong ginawa ni Brother Eli? Tinuturo niya yung mali. Tinuturo niya na pwedeng kainin ang mga bawal. Pwedeng kainin ang hindi pwedeng kainin. Tinuturo niya na pwedeng kainin ang mga bawal na pagkain. Mga bawal na nga. Which is repeatedly binabalik-balik sa Bible yung mga bawal at maraming verses na makikita natin na which is bawal nga kainin dahil masama at nakakasama sa ating katawan. At hindi na pwedeng magbabago yun. Dahil merong meron tayong prueba. So, yun ang totoo. Maraming salamat sa mga nakikinig at kung sino yung merong mga tanong at merong mga question dyan. No? Kung hindi kayo satisfied, common sense lang yun. Klarong-klaro, nababasa natin. At klarong-klaro, napaliwanag natin lahat ang buong chapter. No? Sinasummarize lang natin. Sinasummarize lang natin. Pero, klaro naman na talaga yung bawal na pagkain ay walang sinabi na ating kainin, na ipapakain sa mga tao, which is bawal talaga yun. So yun ang katotohanan. So we are telling the truth here. We are not lying to the people. All we have to do, is to tell the truth, to relay, to know what is the real. What is the real thing na talaga, what is the reality? No, ina-elaborate natin lahat. So no need to confuse about it. No, kailangan natin hindi lang literally, kung hindi and spiritually, kailangan natin gamitin yun para hindi tayo malilito. Very simple lang, hindi tayo malilito, hindi tayo mababaliw sa Bible. Very simple lang. Kung ano yung utos, sundin natin. Huwag tayong hipokrito, huwag tayong maging hypocrite sa mga utos. At huwag nating baguhin yung mga utos dahil wala tayong karapatan. We just only deliver
the truth. So yun. Thank you so much sa lahat ng mga nakikinig. So kung mayroon kayong questions, mayroon kayong mga question dyan, no, you just write your comment below para mabigyan natin ng magandang answer. So thank you so much. Once again, this is Dragon Boy. Magandang gabi, magandang hapon at magandang umaga sa inyong lahat.